pagpapalawak ng puwersa ng Amerika sa Pilipinas pagdating sa air defense, naging dahilan din ito ng tila pagkaantala ng napipintong pananakop ng China sa bansang Taiwan na gigil nilang makuha. Ang dulong bahagi ng Pilipinas ay nasa mahigit lamang 100 milyang layo mula sa Taiwan. Ito ay may tuturing na bentahe para sa Amerika at mga kaalyansa nito. Teka lang mga utol, tingnan muna natin yung mapa ha. Mapa ng Pilipinas, China at ng Taiwan mga utol. At kung bakit napaka-importante ng Pilipinas mga utol. Ayan po yan. Ganyan lang po kalapit sa Luzon Strait ang Taiwan. Halos 200 kilometro. Ayan po. Ganyan lang kalapit. So sa madalit sabi, kung dito nang mangyayari ang kaguluhan, maraming base militar. Kita nyo dito nagdagdag ang Amerika. Dito nagdagdag na mga base. Okay? At sa ngayon mga utol, bubuksan na muli yung naval and airfield bases dyan sa Subic. Bubuksan na ulit at paggaganahin at lalagyan na ng mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Alam nating lahat mga utol na napakaliit ng Pilipinas kumpara sa lawak ng teritoryo o lawak o laki ng bansang China mga utol. At alam din natin na napakalakas ng China kumpara sa bansa natin Pilipinas. Pero alam ba ninyo na ang Pilipinas ang bansang nagsisilbing tinik o hadlang sa China kung bakit hindi nito magawa o tuluyang maisakatuparan ang kanilang planong pagpapalawak ng teritoryo mga utol. Yan ang ating aalamin. Ito'y mula ay Kasaysayang Pinoy. Pakisubscribe siya. Pakilike yung video. Ayan mga utol. Bakit Pilipinas ang pinakamalakas na kaaway ng China? Ito pala ang dahilan. Yan mga utol. Alamin na natin. Game na. Ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ang Amerika at Pilipinas ay tila pinaglaruan ng China sa South Pacific na tila labis na ikinagagalit ngayon ni Xi Jinping, ang Pangulo ng bansang China. Ang Pilipinas ay may tuturing na isa sa pinakamahalagang bansa sa Southeast Asia. Ito ay dahil na rin sa lokasyon nito. Daanan kasi tayo ng mga barkong nagdadala ng mga produkto, kaya naman malaki ang magiging impact natin sa buong mundo kung sakaling magkaroon ng kaguluhan. At ito ang pinakakinatatakutan ni Xi Jinping at ng kanyang gobyerno. Lalo na at ang malaking parte ng kanilang mga inilalabas na produkto ay idinaraan sa karagatan. At ang mas malala pa, ang 60% ng kanilang langis ay ini-import din ng China mula sa Middle East na dumaraan din sa karagatan. Ito din ang malaking dahilan kung bakit pinagsusumikapan ng China na mas palakasin pa ang kanilang hukbong pangdagat. Sa ngayon ay may mga nagsasabi na ang China ang may pinakamalaking puwersa pagdating sa hukbong pangdagat o Navy. Pero kung pakakasuriin, hindi pa din pala sila aabot sa lakas at puwersa ng US Navy. Pero sa totoo lang, sa bilang ng mga barkong pandigma, sila po ang pinakamarami. Pero hindi po sila ang kinukonsiderang pinakamalakas, kundi ang United States of America pagdating sa naval forces. Okay? Sa mga missiles pa lamang para sa anti-ship, surface attack at air defense, nasa 50% ang hamak na mas marami nito ang Amerika kumpara sa China. Pinipilit ng China na pantayan o higitan ng Amerika, kaya naman naglabas sila ng kanilang pinakamodernong klase ng destroyer. Ang 055 destroyer na siyang pinakamoderno pala sa buong mundo. Kaya naman nagmamadali na din ang Amerika na tapatan at bumuo ng mas moderno pa sa kung anong meron ng China. Kasalukuyan ding pinapaganda ng China ang aircraft carrier nila. Ilang beses na nilang sinubukan ng kanilang pinakabagong Fujian 003 carrier habang isa pang carrier ang kanilang inihahanda. Mahalaga ang ginagampanan ng mga carrier na ito dahil hindi kayang tapatan ng China ang sinumang bansa, lalo na ang Amerika, kung mahihina ang kanilang mga carrier. Sa ngayon ay mas lalo ding pinalalakas at pinapanatili ng China ang kanilang puwersa sa South Pacific. Ang naging deal ng Amerika sa Pilipinas ay ang largest expansion of military access sa kasaysayan. Ang kasunduan ay nagbukas ng 4 na bagong airfield para sa mga US aircraft at pinayagan din ng ating gobyerno na manatili ang mga Amerikano at ang kanilang mga armas sa mga naturang bagong base.
Sa kasalukuyan ay may access na ang Amerika sa 9 na baseng panghimpapawid sa Pilipinas na mas magpapalawak pa sa presensya ng Amerika sa South Pacific. Kung sakaling magkaroon ng kaguluhan, maaaring i-block ng Amerika ang China sa mga nais nitong gawin gamit ang mga base na meron sila sa ating bansa. Subalit hindi na lamang ang deal na ito sa pagitan ng Pilipinas at Amerika ang nakapagpadismaya kay Xi Jinping dahil sa pagpapalawak ng puwersa ng Amerika sa Pilipinas pagdating sa air defense, naging dahilan din ito ng tila pagkaantala ng napipintong pananakop ng China sa bansang Taiwan, nagigil nilang makuha. Ang dulong bahagi ng Pilipinas ay nasa mahigit lamang 100 milyang layo mula sa Taiwan. Ito ay may tuturing na bentahe para sa Amerika at mga kaalyansa nito. Teka lang mga utol. Tingnan muna natin yung mapa ha. Mapa ng Pilipinas, China at ng Taiwan mga utol. At kung bakit napaka-importante ng Pilipinas mga utol. Ayan po yan. Ganyan lang po kalapit sa Luzon Strait ang Taiwan. Halos 200 kilometro. Ayan po. Ganyan lang kalapit. So sa madalit sabi, kung dito nang mangyayari ang kaguluhan, maraming base militar. Kita nyo dito nagdagdag ang Amerika. Dito nagdagdag na mga base. Okay? At sa ngayon mga utol, bubuksan na muli yung naval and airfield bases dyan sa Subic. Bubuksan na ulit at pagaganahin at lalagyan na ng mga pandigmang jet fighters na mula sa Amerika. Yan po yung pinag-uusapan ngayon ng Amerika at ng Pilipinas. And then kung mapapansin ninyo, sa mga hindi na nakita sa sa mga lugar South Korea, sa Japan, may mga base militar ang United States o may access ang kanilang US military sa mga bases na yon. Okay? Dito sa atin meron ng 9, dating 5, dinagdagan pa ng 4. And kung hindi ako nagkakamali, may access din sila sa Thailand, ang US, may access din sa Vietnam. At hindi ko po sigurado kung meron dito sa bahagi na to. Pero dun pa lang sa mga base militar na yon, yun po ay nakapalibot sa China. Na may access ang US sa lahat ng yun. Ibig sabihin, konting galaw na mali nitong China, kaya silang sakupin o palibutan ng United States Military Forces. Ganun po kagaling yung diskarte, yung tinatawag na First Island Chain Command o First Island Chain Strategy ng US. Yun po yung first line of defense kung sakaling maglo-launch ng pag-atake itong China dito sa mga katubigan na ito. Ganun katibay mga utol at napakatibay ng pwesto sa geographically ang Pilipinas. Ito po yung pinaka point talaga na kapag ito yung bumigay na talagang pwede nang malansag ang buong South Pacific. Okay mga utol? So at saka ito yung ruta ng 30% ng trade route sa buong mundo. Imagine nyo na makokontrol to ng China. Talagang lalakas sila at lalakas. So hindi po yan mapapayagan ng United States of America. Mabalik na tayo. Tuloy na muna natin ito. Pa-comment ang inyong opinion. Tulad ng Pilipinas, wala ding laban ng Taiwan sa China pagdating sa puwersang militar. Kontrolado ng China ang katubigan at ang himpapawid. Hindi din gaanong sigurado ang Amerika na agaran silang makakaresponde sa Taiwan dahil sa layo nito sa Amerika. Malamang sa pulbos na ang Taiwan bago pa man dumating ang puwersa ng Amerika. Hindi din makakaresponde agad ang kanilang mga kaalyadong bansa na kung saan may mga base ang Amerika tulad ng Guam, Japan at South Korea. Kaya naman malaking pagsubok ito para sa Amerika. Dito na papasok ngayon ang airfields ng Amerika na nasa Pilipinas na napakalapit lamang sa Taiwan. Ito ang gagamitin nilang pang-atake at depensahan ng Taiwan laban sa China. Ang kasunduang ito sa pagitan ng Amerika at Pilipinas ay expansion lamang o ang mas pinalawak na kasunduan ng 2014 Enhanced Defense Cooperation Agreement. Noong mga panahong iyon ay medyo malabo ang relasyon ng Amerika at Pilipinas. Matagal at napakalalim na ng ating relasyon sa Amerika, subalit nagkaroon ito ng tila lamat sa pagitan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ex-US President Barack Obama. At alam nyo na kung bakit mga utol, di ba? So parang mas pinaboran ni President Digong na maging kaibigan ang China kaysa sa United States of America. At ngayon, yan rin isa siguro sa mga dahilan kung bakit nagbabakbakan ng ating mga
ah, mga pinuno dito sa Pilipinas, no? Isa sa mga dahilan. Maraming dahilan, pero siyempre, politika is politika. So alam natin na ganun lang naman yung nangyari talaga diyan. O baka may mas malalim pang issue silang pinangahawakan, pero yung kaliwat kanan, magkabilang partido ngayon ay nagbabakbaka, mga utol, 'di ba? Samot-sari ang ating mga napapanood. Kasiraan ni ganto, kasiraan ni ganyan, pero nang kawawa dito ay mga Pilipino dahil nawawasak tayo. Naghihiwalay-hiwalay tayo, kanya-kanyang kampihan tayo na dapat natututukan natin yung problema natin just sa West Philippine Sea. Sa halip na gano'n na mangyari na tayo magkaisa, lalo tayo nawawasak dahil sa banggaan nilang dalawa. So ayokong mag-take part dito, parehas ko silang ano ba yan? Parehas natin silang pinuno parehas natin silang pinuno. So baga sila yung nagdudulot ng pagkahiwalay-hiwalay natin. Parang ganon, mga utol. Tuloy muna natin. Amat sa pagitan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ex-US President Barack Obama. Ito ay dahil inalmahan noon ni Obama ang war on crime campaign ni Duterte. Kung natatandaan niyo pa ang Oplan Tukhang. Hindi sang-ayon dito ang Amerika noon at sinasabing inaabuso ni Duterte ang kanyang kapangyarihan at wag dapat idaan sa karahasan ang inaasam niyang kapayapaan. Dito na nagsimula ang mga maaanghang na salitang binitawan ni Duterte laban kay Obama. Dahil din sa tila away na ito, nagbanta pa noon si Duterte na puputulin na niya ang ugnayan ng Pilipinas sa Amerika at mas pipiliin na lamang na humingi ng suporta mula sa China at Russia. Naging magandang balita ito noon para kay Xi Jinping, subalit kahit ganoon pa din ang nangyari, nanatili pa ding matatag ang relasyon ng Amerika at Pilipinas at hindi din naman natuloy ang pakikipag-alyansa natin sa China at Russia. Noong maupo si BBM bilang pinakabagong pangulo ng bansa, muli niyang isinaayos ang nagusot na relasyon sa pagitan ng Amerika at ng Pilipinas. Ang bagong kasunduan sa pagpasok ng Amerika sa Pilipinas ay labis na malaking benepisyo para sa atin mula sa seguridad hanggang sa ekonomiya ng bansa. Ang 4 na bagong base ng Amerika sa Pilipinas ay itinayo sa hilagang bahagi ng Luzon upang makatulong sa maayos na pagpigil ng Amerika sa China, partikular na pagdating sa air superiority. Ang mga bagong base na ito ng Amerika na nasa hilagang bahagi ng Luzon ay napakahalaga upang maging dominante ang Amerika pagdating sa himpapawid sa South China Sea. Totoo yan, mga utol, no? Pero naalala nyo, yung nagkaroon pa ng mga issue tungkol sa gustong pagsakop, no? Tangkang pagsakop ng China dyan sa mga parte ng mga isla dyan sa Batanes, mga utol. Yung Fuga Island na gustong gawin industrial park, kuno ng China. Okay, nailabas ko na yung video na yun. Hanapin nyo na lang, mga utol. Anyway, gusto ko lang ipakita sa inyo yung mga base na meron ng United States dito sa Asia, mga utol. Ayan, no? Sa Northeast Asia, no? Sa Japan, 120 bases, 53,000 troops. Sa North Korea, 70 bases, 26,000 troops. Diyan pa lang sa dalawang bansa na yan, mga utol. Sa Pacific, US military in the Pacific, 56 bases ang meron silang access. Marshall Islands, RIMPAC, tapos yung tinatawag na RIMPAC, no? Rim of the Pacific exercise na binyal, no? Na ginagawa ng mga naval dito sa Pasipiko. Okay, mga utol. And lastly, etong presence of the US military in the Philippine territories. And kasite map, meron tayong existing na 5, then dinagdagan ng 2023 ng 4, mga utol. Ganong kadami. So, basically, hinahanda na ng United States of America ang kanilang pandiunang depensa. Unang depensa kasi ito kung sakaling mangyari ang bakbakan dito sa bahagi na to, kung sakaling dyan mangyari ang paglusob, meron talagang first line of defense na pwedeng tawagin na hindi mauhuli ang lahat. So, habang may nakikipagbakbakan ng mga tropa ng Amerikano at ng syempre mga kapwa natin, mga kaalyado na nandito, nakakapagpadala na ng reinforcement, no? Aabot ang United States of America, yung puwersa talaga nila. Kung hindi ako nagkakamali, ang kanilang Naval 7th Fleet ay nasa Japan lamang. Okay? So, pero ang punto dito, may first line of defense na. Hindi basta-basta masasakop. Yun ang bentahe na ginagawa ng United States of America, kaya napaka-importante ng Pilipinas dyan sa issue na yan, sa tensyon na yan at sa digmaan kung sakaling
mangyayari mga utol. Kasi hindi nila pwedeng basta-basta masakop ng buo kahit gaano sila kalakas dahil meron nakapalibot na mga military bases dito. Isa yan sa mga gulang o talino o estratehiya ng United States of America. At yan ang Pilipinas ang pinakasusi talaga niyan. Noong Marso nitong taon lamang, ang mga F-22 ay idineploy sa Pilipinas sa kauna-unahang pagkakataon na nagkaroon pa ng joint exercises sa Philippine Air Force. Ang pangyayaring ito ay tila naging banta din para sa mga bansang nais angkinin ang ilan nating mga teritoryo sa West Philippine Sea tulad na lamang ng China. Dahil na din dito, tila nawawala ng strategic space ang China sa kanilang gagawing pananakop sa Taiwan. Magiging mas madali kasi para sa China ang atakihin. Bukod dito, ang mga US bases ng Amerika sa Japan at South Korea ay hindi pa aabot sa 600 milyang layo mula sa Beijing. Sabihin na nating tila sumisikip na para sa China ang mundo at hindi na sila makakagalaw ng maayos. Noong mga nakaraang dekada, ang South China Sea ay tila naging parang ilog ng China na maaari nilang pagbangkaan at gamitin ng walang pangamba at takot. Pero dahil sa pagkakaroon ng mga bagong base ng Amerika sa Hilagang Luzon, ay tila nagkaroon na sila ngayon ng takot kahit paano na magpagala-gala dito. Kung napanood nyo na ang aking video tungkol sa Bashi Channel na may malaking gagampanan kung sakaling mangyari ang kinatatakutan ng lahat, masasabi na ang Bashi Channel ay napakahalaga para sa China na makontrol nila ito bago pa man nila sakupin ang buong Taiwan. Subalit nariyan pa din ang Pilipinas na siyang magiging base ng Amerika para sa pananakop na gagawin ng China sa Taiwan dahil ang Bashi Channel ay katabi lamang natin. Siguradong mahihirapan ng China na kontrolin o mapa sa ilalim nila ito dahil sa maaaring pinagsama-samang puwersa ng mga kaalyado ng Amerika gaya ng Pilipinas na katabi lamang nito. Ang Pilipinas at ang Bashi Channel ay mahalaga para sa Amerika at China upang makontrol ang maituturing na main door mula sa Pacific Ocean patungong South China Sea. Mahalaga itong makontrol ng China upang masiguro nila ang kanilang strategic space na tinatawag at maritime border security. Ang pintuan na ito ay hindi na lamang mahalaga para sa strategic projection ng China, kundi magsisilbi din itong daanan o tubo ng mga datos at impormasyon sa ilalim ng karagatan. Sa katunayan, nasa 97% ng mga datos ang dumadaan sa submarine cable network sa Bashi Channel na nagsisilbing pintuan ng pagpapalitan ng mga datos sa pagitan ng Asia at ng North America. Ang underwater cable network na ito ay siyang daanan ng napakaraming mga impormasyon tulad ng mga litrato, files at mga military secrets. Sa lumalaking tensyon sa pagitan ng China at US, may mga bagong cables ang inilalatag sa ilalim ng karagatan. Ang pagputol sa mga kable na ito ay may malaking pinsala sa isang bansa dahil maapektuhan ang linya ng komunikasyon na maaaring pinakamahalagang kailangan ng isang bansa upang makipag-ugnayan sa ibang mga bansa. Sa ngayon ay patuloy pa din ang panghihimas. Mga utol, sa totoo lang, meron tayo parang ang existing yata natin kung hindi ako nagkakamali, 11, 12. Yung mga ganon, underground cable, no? Na yung ilan doon ay kontrolado ng mga kumpanya na under sa China. Kaya medyo may problema tayo sa sa usapin ng hacking, mga utol, na pwede tayo talagang ma-hack. Tapos alam ko may ginagawa pang 4 o tapos na. Okay mga utol, yun po yung link ng information. At ang alam ko ay kontrolado ang ilan doon, kung hindi man lahat, ang ilan doon ay kontrolado ng ilang kumpanya na nagmula sa China. So ano masasabi nyo dyan mga utol? Talagang napaka-importante talaga natin ng Pilipinas, ng pwesto ng Pilipinas dyan sa mga pag-ataking o planong pag-atake ng China o sa mga kanilang mga pinaplano kung ano pa man. Isa talaga tayo sa nagbibigay ng problema sa kanila. Dati wala silang problema kasi hindi natin sila inaalmahan. Ngayon, ang Pangulo natin ay ayaw sa kanilang ginagawa. Wala silang magagawa doon. Tingnan nyo naman, puro pambubuli lang ginagawa. Anyway, mga utol, pa-comment ang inyong opinion. Maraming salamat. Maraming salamat kasi Sayang Pinoy. Maraming salamat sa inyo. Muli ako sa Target Achilles and we have the Real South Pride Production. Ako nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless. At saludo po ako sa inyo lahat.